Hello, hello, hello! Welcome back sa channel natin, and today Q&A portion ulit tayo. Sasagot tayo ng tanong ng ating viewer. Ang tanong sa atin ay, ano daw mas maganda? Thunderbox version 2 or Flashfish A301? So, Thunderbox or Flashfish? Hindi po ito yung Flashfish. Wala po ako ng Flashfish na tinatanong niya. So, hindi ko talaga masasabi kung sino maganda sa kanilang dalawa. Pero pwede nating i-check yung specifications ng parehong power stations at pwede nating i-compare kung sino ang mas maganda sa kanila. So, gumawa ako ng comparison page ng power station na to. Eto, tignan natin. Nilist ko yung mga features na dapat ay tine-check natin. So, sa price, pareho lang sila. Una nating dapat tinitignan yung power ng inverter. So, yan yung kung ilang watts yung kaya niyang i-output. Kasi dyan magbabase kung anong mga appliances ang pwede mong isaksak. This time, yung Thunderbox V2 ang panalo. Next na tinitignan natin ay kung pure sine wave yung output, yung 220 volts sa output niya, pareho sila. So, okay. Ang susunod ay kung 60 Hz ba yung frequency. Hindi pa natin na-test yung Flashfish A301, pero ang alam ko sa mga Flashfish ay 50 Hz yung mga yan. So, ang panalo dito, Thunderbox. And then, isa sa pinaka-importante din ay yung battery type. Kung LiFePO4 ba, lithium ion or lead acid. Kasi yung tatlo lang naman na yun ang usually ginagamit. LiFePO4 ang pinakamaganda, so panalo ang Thunderbox dito. Sa battery capacity, 288 sa Thunderbox, 292 sa Flashfish. So, panalo ang Flashfish kung titignan lang natin yung numbers. Pero, dapat tinetest natin yung usable capacity. Kung ilang watt hours ba talaga ang nagagamit. Dito, 200 plus sa Thunderbox. Hindi ko na maalala yung exact na values, pero hindi nga natin na-compare yung usable capacity ng Flashfish A301 kasi hindi ko pa na-test talaga yon. So, hindi ko pa muna sinali yung usable capacity. In the future, ganito na kasi ang gagawin natin sa mga power station na iti-test natin. Ililist natin itong mga to, tapos bibigyan natin ng points. At yun nga, yung usable capacity, isa dapat yun sa i-score natin. Pero dito sa comparison natin na ito ngayon, hindi natin ililist yun kasi unfair sa Flashfish A301 dahil hindi pa natin yun na-test. So, i-omit muna natin siya dito. Tapos, etong isa din sa gusto kong tignan, yung kung pwedeng i-charge ng within 1 hour. Pwede ba siyang i-fast charge? Parehong hindi pwede. Solar charging? Yes, pareho silang pwedeng solar charging. Yung max na PV input, 100 watts dito. Kasi limited naman sa 100 watts yung input natin. Hindi ko na-check sa A301, so sinet ko na lang sa 100 watts din. Yung max charge speed, 100 watts ang pwede dito. Technically, dapat sa Thunderbox kaya hanggang 200 watts pero hindi nag-work ng sabay. Sa Flashfish, hindi ko rin sure kung pwedeng sabay, so nilagay ko na lang 100 watts din. Sa MPPT, pareho silang wala MPPT. UPS function, parehong wala. USB pass-through, yun yung kapag sinacharge mo, pwede ka bang mag-charge sa USB? Pareho silang pwede. Sa DC 12 volts, gumagana ba yung DC 12 volts habang nag-charge? Yes, parehong pwede. Gumagana ba yung 220 volts output? Pwede ka magsaksak dito sa 220 volts habang nag-charge. Etong Thunderbox pwede, sa Flashfish hindi siya pwede. May power delivery ba? Yes, pareho sila merong power delivery port. Pwede mo bang i-charge yung power bank gamit yung power delivery? Pwede silang pareho. Yung max power nung power delivery natin ay parehong 100 watts. Meron ba silang parehong QC 3.0? Yes. Meron ba silang wireless charger? Eto pong Thunderbox wala. Pero yung A301 meron po. So, panalo ang Flashfish doon. Pareho ba silang mayroong 12 volts na DC output? Yes. Pareho ba silang may LED light? Yes. And then warranty. Pareho ko silang krinos kasi pagdating sa Flashfish at dito sa Thunderbox, wala talagang solid na warranty. Masasabi ko sigurong may warranty kung within 1 year, kaya nilang i-honor ang warranty. Pero eto po wala. Parang yung warranty nila ay sa 7 days lang na money back guarantee ng Lazada, which is mahirap pang i-claim kapag nagka-problema. So para sa akin, parehong walang warranty to. Huwag nyo na i-expect na may warranty yan kapag biglang nasira. At eto yung total points nila. Ang panalo ay yung Thunderbox with 16 points at yung Flashfish A301 ay 14 points. Close naman sila sa points. Kung titignan nyo yung comparison, halos pareho lang. Ang pinaka-negative lang siguro sa Flashfish, hindi mo magagamit yung 220 volts kapag nag-charge ka at 50 Hz siya. Sa dalawa pa lang na yun, parang panalo na etong Thunderbox. At LiFePO4 pala. So, yun talaga. Panalo na talaga yung Thunderbox doon pagdating doon. So, ayan po. Ang sagot ko para sa tanong na kung ano mas maganda sa Thunderbox V2 versus Flashfish A301. Thunderbox V2 po ang panalo based sa specifications.
So yung comparison page na po to, ilalagay ko yung link sa description below para pwede nyong i-check. And then yung point system na ginawa natin, yung features na chine-check natin ay gagawin na siguro nating standard yan para sa lahat ng power station na ititest natin para meron tayong standard na point system. Mas madaling ma-compare kung sino talaga yung mas maganda. So ayan po, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!